Hindi ba't nakapunta na tayo sa Pilipinas? Bakit kailangan pa nating bumalik? Ang dahilan kung bakit ang anak na babae na nooy nag-aatubiling sumama sa kanyang ina sa Pilipinas ay umiyak at nagsabing kailangan niyang bumalik doon pagkatapos ng kanilang pag-uwi. Inay, gusto kong bumalik sa Pilipinas. Matapos sabihin ng mga katagang iyon, tuluyang nagbago ang buhay ng babaeng Pranses na ito. Isang araw, biglang nagpumilit ang kanyang ina na maglakbay sila sa Pilipinas. Mariing tumutol si Isabel, ngunit dahil sa mandatory leave policy ng kanyang kumpanya, napilitan siyang isama ang kanyang ina. Hindi niya inaasahan na sa ikatlong araw nila sa Maynila, si Isabel, na siyang pinakatumutol sa lahat, ay gagawa ng mas nakakagulat na desisyon. Ano ang pinagdaanan ng mag-inang Pranses na ito sa Pilipinas? Bakit tuluyang nagbago ang kanilang buhay dahil dito? Ngayon, sabay-sabay nating pakinggan ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito. Ako si Isabel, 31 taong gulang, nagtatrabaho sa marketing sa Paris, o mas tamang sabihin, dati akong nagtatrabaho. Nakatira ako sa isang maliit na apartment malapit sa distrito ng Le Marais, sa 11th arrondissement ng Paris. Wala pang 20 metro kwadrado ang espasyo, ngunit ito ang aking perpektong mundo. Bakit? Dahil lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Tuwing umaga, 6:50 ng umaga, tumutunog ang aking alarm clock. 7 ng umaga, babangon ako. 10 minuto para maligo, 20 minuto para maghanda ng almusal. 7:40 ng umaga, eksaktong aalis ng bahay para sumakay ng Metro Line 8 papuntang istasyon ng Republic, lilipat sa Line 3 at bababa sa istasyon ng Opera. Tansado ang oras ng paglalakad, eksaktong 8:04 ng umaga, darating ako sa opisina. Alam niyo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga? Dati, pakiramdam ko ay perpekto ang ganitong buhay. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ay tinatawag na Eiffel Marketing. Dalubhasa sa mga marketing plan para sa mga French luxury brand. Chanel, Dior, Guerlain ang mga advertising campaign ng mga mararangyang brand na ito ay kami ang nagpaplano. Mukhang napakaglamoroso, hindi ba? Pero sa katotohanan, araw-araw akong nag-overtime hanggang 9:30 ng gabi at kailangan pang pumasok sa opisina tuwing weekend dahil sa mga pangangailangan ng kliyente. Lalo na ang aking direktang supervisor, si Monsieur Dubois, na isang napaka-demanding na tao. Isabel, i-rewrite mo ang buong proposal, hindi ito ang gusto ng kliyente. Isabel, maghanda ka ng 3 alternatibong plano bago bukas. Huwag mong sabihing imposible. Araw-araw, nagtatrabaho ako sa ilalim ng ganitong presyon. Lubos akong nalulung sa ganitong uri ng buhay. Kahit na nakikipagkita ako sa mga kaibigan, trabaho lang ang pinag-uusapan namin. Mga usapin tungkol sa promosyon sa kumpanya, kung sino ang responsable sa aling proyekto, kung magkano ang suweldo ng sino ito ang mga paksang umuokupa sa aking oras. Mayroon din akong ina. Ang aking ina, na 56 taong gulang ngayong taon, ay kabaligtaran ng aking pagkatao. Si inay ay isinilang sa isang maliit na nayon sa Pampanga. Sa edad na 20, nagpunta siya sa Paris, nag-asawa ng isang Pranses, at nagbukas ng isang maliit na flower shop malapit sa Montmartre. Namatay ang aking ama dahil sa atake sa puso noong ako ay 10 taong gulang. Pinalaki ako ni inay ng mag-isa habang pinapatakbo ang flower shop. Siguradong napakahirap noon, ngunit hindi kailanman nagreklamo si inay ng kahit isang salita ng paghihirap, palagi siyang nakangiti. Ang buhay ay dapat maging kasing ganda ng isang bulaklak, Isabel. Huwag kang puro plano, minsan, magpadala ka sa ihip ng hangin. Palaging sinasabi ni inay iyon. Ngunit sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Paano ka mabubuhay ng walang plano? Paano ka magtatagumpay ng walang layunin? Noong nakaraang taon, matapos magretiro si inay, napansin kong medyo nalungkot siya. Matapos patakbuhin ang flower shop sa loob ng 35 taon, bigla siyang walang ginagawa. Tila naging malungkot si inay. Noong Disyembre ng nakaraang taon, sa isang partikular na malamig at malungkot na taglamig sa Paris, muli akong nag-overtime hanggang 11 ng gabi para sa isang bagong proyekto at pagod na umuwi. Sa linggong iyon, biglang nag-anunsyo ang kumpanya na lahat ng empleyado ay dapat ubusin ang kanilang natitirang annual leave bago matapos ang taon. Ito ay isang email mula sa HR department. Dahil sa batas sa paggawa sa France, kailangang bayaran ng kumpanya ang hindi nagamit na leave, ngunit dahil sa mga issue sa budget, kailangan itong ubusin lahat bago matapos ang taon. Mayroon pa akong 10 araw na leave noon dahil abala ako sa trabaho at hindi kailanman nagbakasyon ng maayos.
Ngunit ang biglaang paggamit nito sa loob ng Disyembre ay talagang isang problema. Anong gagawin ko? Bigla na lang kailangan kong magbakasyon ng ganito katagal. Noon tumawag si inay. Isabel, anak, maglakbay tayo, okay? Inay, anong pinagsasabi mo ngayon? Alam mo kung gaano ako kabisi. Hindi. Gusto ko talagang pumunta sa isang lugar. Isang bansang tinatawag na Pilipinas. Sa sandaling iyon, talagang nagtaka ako. Pilipinas? Paano biglang naging interesado si inay sa Pilipinas? Hindi ko talaga maintindihan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas nakakagulat. Lumalabas na 3 buwan nang nanonood si inay ng mga teleserye sa Netflix. Nagsimula lang ito sa isang palabas na aksidenteng napanood at hindi na niya ito matigilan. Mga pelikulang Pilipino, mga dokumentaryo tuluyan nang nahumaling si inay sa kulturang Pilipino. Isabel, malalaman mo kapag napanood mo ang babait ng mga Pilipino, ang sasarap ng pagkain, at kung paano perpektong naghahalo ang tradisyon at modernidad. Ngunit sa totoo lang, wala akong interes. Halos wala akong alam sa kultura ng Asya. Kapag nababanggit ang Pilipinas, ang naiisip ko lang ay magagandang beaches at isang malayong bansa. Bukod pa rito, abala ang kumpanya sa paghahanda para sa isang malaking event ng Chanel, kaya talagang busy ako. Ngunit ang pangungumbinsi ni inay ay nagpatuloy linggo-linggo. Tuwing linggo, tumatawag siya para lang pag-usapan ang tungkol sa Pilipinas. Nagsimula pa siyang mag-aral ng Tagalog. Kumusta? Salamat. Masayang-masaya si inay sa pag-aaral ng mga simpleng salitang ito. Habang pinapanood ko ang aking 56 taong gulang na ina na nag-aaral ng bagong wika, medyo naantig ako. Ngunit may mas nakakagulat na nangyari. Isang araw, ipinakita sa akin ni inay ang isang larawan. Ito ay larawan ng Intramuros sa Maynila na kinunan gamit ang kanyang telepono. Isabel, tingnan mo ang larawang ito. Saan ka makakakita ng ganito kagandang lugar? Sa pagitan ng mga tradisyonal na lumang bahay, may mga maliliit na kapihan at mga tindahan ng bulaklak. Gusto ko talagang manirahan sa isang lugar na tulad nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang paglalakbay ang gusto ni inay. May mas malalim na pagnanasa si inay. Inay, gusto mo ba talagang pumunta sa Pilipinas? Oo, gustong-gusto ko. Sana magkasama tayong dalawa. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagnais na pumunta sa isang lugar ng ganito. Naramdaman ko ang kakaiba sa boses ni inay. Hindi ito simpleng kuryosidad, kundi isang tunay na pagnanais. Sa totoo lang, nag-aalala rin ako noon. Ang isang taong nagpatakbo ng flower shop sa buong buhay niya ay biglang walang ginagawa. Baka naghahanap siya ng bagong excitement. Ngunit noon ko naalala ang anunsyo ng kumpanya tungkol sa mandatory leave. Kailangan ko namang gamitin ang bakasyon bago matapos ang taon. At gustong-gusto naman ni inay, pinag-isipan ko. Sige, hindi masamang maglakbay kasama si inay. Kailangan ko rin namang ubusin ang leave ko at para makapag-relax din si inay. Ngunit mayroon akong isang malinaw na kondisyon. Sige po, pero 8 araw lang talaga. Pagkatapos ng 8 araw, babalik agad tayo. Kailangan ko pang maghanda para sa isang bagong proyekto sa katapusan ng taon. Hindi na pwedeng mas matagal pa. Sige, sapat na ang 8 araw. Tuwang-tuwa si inay. Mula ng araw na iyon, nagsimula na siyang magplano ng biyahe, maghanap ng mga flight, mag-book ng accommodation sa Maynila, at bumili pa ng 5 travel guide tungkol sa Pilipinas. Noon, iniisip ko pa na turista lang kami, kakain ng pagkaing Pilipino, pasasayahin si inay, at babalik agad sa trabaho. Noong gabi bago kami umalis, habang nag-aayos ako ng maleta, patuloy kong inilalagay ang aking laptop at mga dokumento sa trabaho. Para kung sakali, kailangan kong mag-check ng email sa Pilipinas. Ngunit si inay ay nasa ibang mundo. Ibinuklat niya ang travel guide ng Pilipinas, sinasabing dito tayo pupunta at doon din tayo pupunta. Talagang excited siya. Isabel, siguradong magiging masaya tayo. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling naging ganito ka-excited. Medyo nakonsensya ako. Ganoon kasaya si inay. Bakit trabaho lang ang iniisip ko? Dumating ang araw ng aming pag-alis. Sa Charles de Gaulle Airport, sumakay kami sa eroplano. Sa loob ng 3 oras na flight, si inay ay abala sa pagbabasa ng kanyang Tagalog phrasebook. Ako naman, balak kong magtrabaho sa laptop, ngunit sa sandaling lumipad ang eroplano, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Ano kayang lugar ang Pilipinas? Anong klasing bansa ang labis na kinagigiliwan ni inay? Hindi ko alam noon na mula sa sandaling dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, tuluyan nang magbabago ang aking buhay. Pagdating sa NAIA, ang unang impresyon ko ay talagang nakakagulat. Ang airport mismo ay parang isang lungsod,
ibang-iba sa pakiramdam sa Charles de Gaulle Airport ng Paris. Malinis at moderno, ngunit mayroon itong mainit na pakiramdam. Alam niyo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga? Mula sa immigration, naramdaman ko na agad ang kabaitan ng mga Pilipino. Sa France, karamihan sa mga staff ng airport ay malamig, ngunit iba sa Pilipinas. Ngumiti ang immigration officer at sinabi sa Ingles, "Welcome to the Philippines, ma'am." Mula sa sandaling iyon, naging sobrang excited si inay. "Isabel anak, tingnan mo. Ang babait nila, di ba?" Habang papunta kami sa Maynila sakay ng taxi, nabighani ako sa tanawin sa labas ng bintana. Ang skyline ng Metro Manila ay talagang kahanga-hanga. Sa pagitan ng mga nagtataasang gusali, makikita mo ang mga luntiang puno at mga bahay. Wow! Ang ganda pala talaga. Hindi ko na malayang nasabi ko. Maganda rin ang Paris, ngunit ibang klase ng ganda ang Maynila. Ang aming tinuluyan ay isang maliit na apartment sa Malate na nahanap at nabook ni inay online. Mas malinis at komportable ito kaysa sa inaasahan ko. Isang perpektong timpla ng tradisyonal na elemento at modernong kaginhawahan. Matapos ilagay ang aming mga gamit, ang una naming pinuntahan ay ang Quiapo. Kahit gabi na, napakasigla ng mga kalye. Sa Paris, karamihan sa mga tindahan ay sarado na ng 8 ng gabi, ngunit iba sa Maynila. Kahit lampas 10 ng gabi, puno pa rin ng tao at maliwanag ang mga ilaw ng mga tindahan. "Inay, ang sigla pala ng mga tao dito sa gabi." "Oo nga, puno ng buhay." Ngunit dito kami nakaranas ng isang espesyal na pangyayari. Naligaw kami sa Quiapo. Hindi kami marunong magbasa ng mga sign at hindi rin gaanong gumagana ang mapa sa aming telepono. Talagang nataranta kami. Sa sandaling iyon, isang batang babae ang lumapit sa amin at nagsalita sa Ingles. "Excuse me, do you need help?" Sinabi namin na hinahanap namin ang aming tinutuluyan. Naglakad siya ng 10 minuto para personal kaming ihatid doon. Sa daan, inirekomenda pa niya ang isang masarap na karinderya. "First time in the Philippines? You must try the pancit here. It's really delicious." Sinubukan namin ang karinderyang inirekomenda niya. Ang aming unang pagkain sa Pilipinas ay talagang nakakagulat. Ang pansit ay mukhang simple, ngunit ang lasa ay napakalalim. Ibang-iba ang alindog nito kumpara sa French cuisine. Mula sa sandaling iyon talagang nagbago si inay. "Isabel, anak, hindi ba't kamangha-mangha ang lasa? Simple ngunit komplikado, pamilyar ngunit bago." Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa Intramuros, ang lugar na gustong-gusto makita ni inay. Pagbaba sa LRT Central Terminal Station at paglalakad, unti-unting nawala ang mga modernong gusali at lumitaw ang mga tradisyonal na lumang bahay na bato. Wow, ang galing! May ganitong lugar pala sa gitna ng Maynila. Pagdating sa Intramuros, talagang naantig ako. Ang mga daan-daang taong gulang na bahay ay napreserba ng maayos at may mga taong aktwal na nakatira at nagpapatakbo ng mga maliliit na kapihan o art gallery sa loob. Tulala si inay. "Isabel anak, ito ang lugar na pangarap ko. Isang lugar kung saan natural na naghahalo ang tradisyon at modernidad." Pumasok kami sa isang maliit na kapihan na tinatawag na Kapihan ni Teresita sa loob ng isang lumang bahay. May maliit na hardin sa looban at ang sahig sa loob ay gawa sa kahoy. Ang may-ari ng kapihan ay isang babaeng mukhang nasa 50s. Sinabi namin na galing kami sa France at masaya kaming tinanggap ng may-ari. "Ay, galing pa pala kayo sa France," sabi ng may-ari sa simpleng Ingles at binuksan ang Google Translate sa kanyang telepono. "Napakalayo ng pinanggalingan ninyo. Uminom muna kayo ng kape bago umalis." Ginamit din ni inay ang translator sa kanyang telepono para sabihing dati siyang may-ari ng flower shop. Kahit hindi pareho ang wika, ang paraan ng kanilang pag-uusap gamit ang translator, mga kilos at ekspresyon ng mukha ay napakainit sa pakiramdam. Habang umiinom ng kapeng barako na tinimpla ng may-ari at pinapanood si inay na nakikipag-usap kay Aling Teresita, ang may-ari, talagang napakaginhawa sa pakiramdam. Kahit magkaiba ang wika, parang may nag-uugnay sa kanila. Noong bata pa ako, gusto ko ring makapunta sa France. Sa mga larawan ko lang nakita kung gaano kaganda ang mga flower shop sa Paris, sabi ni Aling Teresita. Nang malaman niyang nagpatakbo si inay ng flower shop, talagang nagulat siya at natuwa. "Naku, tadhana nga naman. Mahilig din ako sa mga bulaklak, kaya ako nagtanim sa hardin na ito." Mula noon, naging masigla ang usapan ni inay at Aling Teresita tungkol sa paghahalaman. Ngunit dito, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Biglang tumayo si Aling Teresita at may kinuha. Ito ay isang maliit na paso na may magandang bulaklak.
Ito ay personal kong itinanim, regalo ko sa inyo. Talagang naantig si inay, halos maiyak na siya. Maraming salamat. Paano ko ito masusuklian? Ang kabaitan ay sinusuklian ng kabaitan. Kung may pagkakataon, ikuwento mo rin sa akin ang tungkol sa mga flower shop sa Paris. Nang hapong iyon, pumunta kami sa Bonifacio Global City. Nakahanap si inay ng isang floral arrangement class online sa isang lugar na tinatawag na Bulaklak Artistry. Ang floral workshop ay napaka-estilo at maganda. Ang guro, si Katrina Reyes, ay isang batang babae na nasa 30s. Nakapag-aral si Katrina sa ibang bansa at mahusay mag-Ingles. Nang marinig niyang nagpatakbo si inay ng flower shop sa France, talagang naging interesado siya. Wow talaga po. Ang French floral design ay sikat na sikat. Gusto ko rin pong matuto. Nang araw na iyon, natutunan ni inay ang Filipino style na pag-aayos ng bulaklak at tuwang-tuwa siya. Dahil ito ay ibang-iba sa estilong Pranses. Isabel, tingnan mo. Ang French flower arrangement ay marangya at sagana, ngunit ang Filipino style ay simple ngunit malalim. Ngunit dito, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Pagkatapos ng klase, nag-alok si Katrina kay inay. Kung may oras po kayo, pwede po ba kayong magturo ng isang French style na klase sa aming workshop? Gustong-gusto ko po talagang matuto. Tuwang-tuwa si inay at agad na pumayag. Siyempre, kagagalak ko. Nang gabing iyon, pauwi sa aming tinutuluyan, sinabi sa akin ni inay, Isabel, anak, parang ang weird. 2 araw pa lang tayo sa Pilipinas. Pero pakiramdam ko 10 taon na akong nakatira dito. Sa totoo lang, mayroon din akong katulad na pakiramdam. Sa Paris, araw-araw ay paulit-ulit lang. Ngunit sa Pilipinas, bawat sandali ay bago at espesyal. Sa 3 araw, naglakad-lakad kami sa Binondo at sa mga night market. Habang naglalakad sa mga kalye kung saan naghahalo ang tradisyonal at modernong kultura, marami akong naramdaman. Lalo na sa Binondo, isang matandang ale na nakilala namin sa isang tindahan ng hopya ang talagang nag-iwan ng marka sa akin. Sinabi namin na galing kami sa France at masaya kaming tinanggap ng ale. Pinatikim pa niya kami ng iba't ibang klaseng hopya. Napakalayo ng pinanggalingan ninyo. Kumusta ang Pilipinas para sa inyo? Sabi ni inay. Napakaganda po, ang babait ng mga tao. Tuwang-tuwa ang ale. Mabuti naman. Kaming mga Pilipino, iyan ang maipagmamalaki namin, ang pakikipagkapwa-tao. Noon ko naintindihan kung ano ang pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Isang init ng pagtanggap na hindi ko kailanman naramdaman sa France. Sa 4 na araw, biglang sinabi sa akin ni inay, Isabel, anak, may hihilingin ako. Ano po iyon? Bukas, gusto kong bumisita ulit sa Intramuros para batiin ang may-ari ng kapihan. At gusto ko ring bumalik sa BGC para sa floral class. Natural lang ang pakiramdam ko. Gustong-gusto ni inay doon, syempre dapat siyang bumalik. Ngunit kinabukasan, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa Bulaklak Artistry sa BGC, nagdaos si inay ng French floral arrangement class. Ang mga kalahok ay masigasig na natuto. Pagkatapos ng klase, muling nag-alok si Katrina kay inay. Kung mas matagal po kayong mananatili, pwede po ba kayong regular na magturo ng French floral design sa aming workshop? Sa tingin ko maraming gustong matuto. Sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni inay. Tila may malalim siyang iniisip. Nang gabing iyon, sa aming silid, sinabi sa akin ni inay, Isabel, anak, parang nananaginip ako ng isang kakaibang panaginip. Anong panaginip po? Isang panaginip na manirahan dito habang buhay. Sa sandaling iyon, talagang nagulat ako. Hindi kaya seryoso si inay dito? Ngunit seryoso ang mga mata ni inay. Sa 5 araw ng biyahe, talagang binisita ulit ni inay si Aling Teresita. Akala ko noong una ay babati lang siya. Ngunit hindi. Pwede po ba akong magtrabaho dito? Biglang sabi ni inay. Nagulat kaming dalawa ni Aling Teresita. Magtrabaho? Anong ibig mong sabihin? Matagal na po akong nagpatakbo ng flower shop sa France.